Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ipaghanda pagdating ng manunubos na kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga awitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagtarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang namang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Panginoong Jesus, tumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkapantay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituturo sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kapanalig, tayo po ay nasa ika-siyam at huling araw po ng ating Misa de Gallio o ang siyam na araw na ating paghahanda para sa pagdating ng Kapaskuhan. At napakahalaga po ang araw na ito sapagkat sa araw na ito narinig po natin ang isang awitin, ang isang pagpapasalamat mula kay Zacarias. Tayo po mga Pinoy, napakahalaga po sa atin ng boses. May mga paus na dyan, katulad ko paus na. Mahilig po tayong kumanta, mahilig po tayong mag-video okay, mahilig po tayong makipagkwentuhan at kapag may mga selebrasyon, talaga namang napakaingay. Sa atin din pong lipunan, itinuturing pong walang boses ang mga walang kapangyarihan, ang mga walang impluensya. At yung mga tao namang ginagamit ang kanilang boses para ipaglaban ang tama, ipaglaban ang mga walang boses, at ang alam ang katotohanan sa kabila ng kaliwatkan ng korupsyon at kasamaan, minsan sila ay pinatatahimik nang sa ganon hindi nila magamit ang kanilang boses para sa katarungan. Pero isipin po natin si Zacarias sa ating ebanghelyo. 9 na buwan siyang hindi nakapagsalita sapagkat hindi niya pinanaligan o hindi niya pinaniwalaan ang sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos na siya'y magiging isang ama na sa kabila ng kanilang katandaan ni Elizabeth, sila ay pinagpala ng Diyos. Siguro, sa loob ng 9 na buwan na iyon, marami siyang nasabing sana at bakit. Pero nung sa wakas na bumuka ang kanyang bibig, hindi siya nagreklamo tungkol sa hirap ng pagiging pipi. Hindi siya nag-rant sa social media kung meron man noong panahon niya. Ang unang lumabas sa kanyang bibig ay isang awit ng papuri at pasasalamat, ang Benedictus. Ito ang hamon sa atin ngayon. Sa gitna ng ating mga silent moments o mga panahong parang hindi sumasagot ang langit, ano nga ba ang lumalabas sa ating bibig? At bilang mga Kristiyano, bakit nga ba ang pasasalamat ang siyang dapat na lumalabas o ating bukang bibig? Una, dahil ang pasasalamat ay pag-alala. Sa verses 68 to 73, inalala ni Zacarias ang kasaysayan. Binanggit niya ang kanyang mga ninuno, sina David at Abraham, at nagpasalamat siya hindi dahil sa mga instant miracles o milagro na ibinigay ng Diyos,
kundi dahil sa katapatan ng Diyos sa mahabang panahon. Tayo po kasi mga Pinoy, meron po tayong short-term memory loss, lalong-lalo na po sa pagpapasalamat. Kapag may ulam, salamat sa Diyos. Pero pag wala na, Lord, nasaan ka? Pero ang turo ni Zacarias, ang tunay na pasasalamat ay ang pagtingin sa bigger picture. Tingnan mo ang pamilya mo. Maraming nag-aaway, maraming may utang, pero nandyan pa rin kayo. Tingnan mo ang trabaho mo. Nakakapagod, nakaka-burnout ang traffic, pero at least may panggastos ka. Ang pasasalamat ay ang pag-amin na, Lord, kahit mahirap ang buhay ko, kitang-kita ko ang bakas ng iyong mga kamay mula noon hanggang ngayon. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng amnesia sa kabutihan ng Diyos tuwing may dumarating na bagyo. Ikalawa, ang pagpapasalamat po ay ang pagpapalaya. Sabi sa verse 74, ililigtas tayo sa kamay ng mga kaaway para mapaglingkuran siya ng walang takot. Napaka-sensible po nito sa ating konteksto ngayon. Maraming Pinoy ang nabubuhay sa takot. Takot na mawala ng trabaho, takot na magkasakit sapagkat walang pambayad sa ospital, takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Kung puno tayo ng takot, mahirap din pong magpasalamat. Pero ang sabi ni Zacarias, ang layunin ng pagliligtas ng Diyos ay para maging malaya tayo. Ang pagpapasalamat ay isang desisyon na magtiwala. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos sa kabila ng kaba, sinasabi mong, Lord, I trust you more than my fears. Ang taong mapagpasalamat ay mahirap lupigin ng depression at kawalan ng pag-asa dahil alam niyang secured siya na hindi ito nanggagaling sa mga bank accounts lamang, kundi ang security na iyon ay nanggagaling sa langit. Ang pagpapasalamat ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na gumawa ng mabuti kahit parang ang dumi-dumi na ng mundo. At ikatlo po, ang pasasalamat ay ang ating habag at bukang liwayway. Dito tayo sa pinakamagandang verse. Dahil sa sinabi dito, dahil sa saganang habag ng ating Diyos, magliliwanag sa atin ang araw mula sa itaas. Sa Pilipinas, ang bukang liwayway ay napaka-importante. Ito po ang oras na lumalabas ang mga magsasaka. Dito rin po lumalabas ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga BPO workers na pauwi pa lamang galing sa kanilang night shift. Ang liwanag ay simbolo ng pag-asa. Minsan, ang dilim ng paligid natin ay dulot ng korupsyon, ng inggitan sa kapitbahay o ng pansariling kasalanan. Pero ang pagpapasalamat ay ang pagkilala na ang Diyos ay ang araw na sisikat at sisikat pa rin. Ang atin pong habag o compassion sa isa't isa, ito po yung refleksyon ng habag sa atin ng Diyos. So paano natin maisasabuhay ang mga ito? Ang pagpapasalamat ay dapat mauwi sa kapayapaan. Sabi sa huling verse, gabayan tayo sa daan ng kapayapaan. Kung ikaw ay nagpapasalamat, dapat ikaw din ay isang peacemaker. Hindi ikaw ang source ng chismis, hindi ikaw ang source ng gulo. Sa halip, dahil thankful ka, nagiging liwanag ka rin sa iba. Kaya mga kapanalig, ang awit ni Zacarias ay hindi nagtatapos sa loob ng templo. Ito ay naging buhay ng kanyang anak at naging buhay din niya sa paghahanda ng daan ni Kristo. Kaya sa araw na ito, ng huling araw ng ating paghahanda, bago ang araw ng Kapaskuhan, dalhin po natin ang 3 P ng pasasalamat. Una, pag-alala. Huwag nating kalimutan ang mga maliliit na milagrong ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Pangalawa, pagpapalaya. Huwag hayaang kainin ng takot ang iyong saya. Magpasalamat dahil secured ka
kay Lord. At pangatlo, pagpapaliwanag. Gawing peace ang pasasalamat. Maging mabuti sa kapwa bilang thank you gift natin sa Panginoon. Ang buhay Pinoy ay parang isa pong kanta. May high notes at may low notes. Pero hanggang ang Diyos ang konduktor ng ating buhay, laging may dahilan para magpasalamat. Huwag nating hintaying mapipi tayo bago tayo matutong magpuri at magpasalamat. Simulan natin ngayon ang pagpapasalamat sa Diyos. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa daan ng kapayapaan at katotohanan. Amen. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ang ating pong itutugon, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina Panginoon at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Halina, Panginoon at pagpalain kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at pagpalain kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sama namin sa iyong inggit.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito ang aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kamanarib. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sanlibutan
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.